Hi there, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 10:19. Sin is not ended by multiplying words, but the prudent holds their tongues. Sa Tagalog, ang tao na masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit, ang nagpipigil ng dila ay dunong ng pagkilala. So yung verse po natin today help us to become more prudent when it comes in making decisions and being a calculative in every decisions in every situations before we making it decisions in our life, before judging something, to create a result that is solvent solution. So we have to analyze before we make decision. Yung verse po natin today is about being prudent, and it's related to speaks. Ang bigat neto kasi ang sabi, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Kung madaldal ka pala, malapit ka sa pagkakasala. Dito, maaalala natin yung mga marites, yung mahilig sa chismis. Yan, kaya nasabi na pag madaldal, malapit sa pagkakasala. So, let's talk last mistakes. Pag di ka masyadong nagsasalita at pinag-iisipan mo lahat ng sinasabi mo, mas konti yung pagkakamali. Our speech reveals the conditions of our hearts. Yung ating pananalita, inihahayag nito kung ano yung laman ng puso natin, kung ano yung kondisyon ng puso natin. Pag talkative ka, kasi minsan hindi mo na napag-iisipan yung mga sinasabi mo, okay lang na magsalita. Basta pinag-iisipan mo talaga mga sinasabi mo. Now, bakit malapit sa pagkakasala? Kasi sometimes nadadala tayo ng hype ng emotion natin. Sa panahon na galit tayo, sa panahon na masama yung loob, sa panahon na juicy yung pinag-uusapan, juicy yung topic ng buhay ng kapitbahay mo, or juicy yung topic ng ibang tao. Alam mo yun, sa buhay, yung buhay na may buhay, talagang minsan atat pa yung tao na magsalita, na sabi ng mga kanilang idea patungkol sa topic na yun. So, minsan nga, yung kausap natin is nahahawaan na pala natin. Nagkakaroon na rin pala ng wrong judgment kung sino yung patungkol sa pinag-uusapan. So, speech natin, pinapahayag dito kung ano yung kondisyon ng puso natin. Ikaw ba yung taong matalino? Taong prudent, mag-isip? Ikaw ba yung tao na mabuti ang puso? Lalabas yan sa pananalita mo. So, ikaw na yung tipong taong maitim yung budhi, lalabas yan sa pananalita mo. Pag meron kang nagugustuhan, attractive ka sa ibang tao, malalaman mo yung laman ng puso niya, antayin mo siya magsalita. Kasi lalabas sa bibig niya kung ano yung nilalaman ng puso niya. Sabi nga sa kasabihan, sa bibig nahuhuli ang isda. Kasi sa bibig lumalabas talaga ang katauhan natin. Our speech reveals the conditions of our heart. A fool person speaks hurt and destroy. Pananalita ng isang tao, foolish, nananakit, nakakawasak, at minsan yung tao na kausap natin, na impluwensyahan pa natin, which is hindi talaga maganda. So, pag-isipan yung mga bagay na sinasabi, lalo na kung yung the way ka magsalita, nakakasakit, nakakawasak ng dangal, nakakawasak ng relasyon, nakakawasak ng pagkatao,
Kaya po, wag po tayo na maging foolish when it comes to our speech. Sa pakikipag-usap natin, dapat iniisip talaga natin yung mga bagay na sinasabi natin bago natin bitawan. A wise person speaks, heals, and builds. Ang tao po na wise, kapag talagang nagsalita yan, pinag-iisipan niya muna yung sasabihin niya. Kung merong gulo or away, hindi yan parang gasolina na nagpapaliyab pa ng gulo. Pag may gusot, away, apoy, o nagsalita yan, para yan tubig na papatay na nagliliyab ng apoy. Inaapula yung apoy. Ganyan magsalita ang taong wise. Kung ikaw ay tao na wise, lahat ng salita, lahat ng sasabihin mo may kinalaman sa pag-aapula ng apoy at kaya mag-build ng tao. Calm your heart. Do that your brain speaks. So kapag kinalma natin pala yung sarili natin, nag-work yung brain natin kung ano yung tama na dapat nating sabihin. So, kasi kapag galit tayo, yung laman ng sinasabi natin, galit din. Laman ng pananalita natin, galit din. The persons that you might talking to it may destroy. So, madalas pag nag-aaway yung mag-asawa, nasa hype ng emotion, alam mo yung tipong, yun yung babae or yun yung lalaki na minahal mo nung umpisa na iniingatan mo. Pero as of now, sa mga panahon ngayon, pagka naririnig mo na nag-aaway yung magkarelasyon, na tinatawag mo pang demonyo, batugan, walang kwentang tao, hayop ka, alam mo yun, yung tipong gigil na gigil ka pa pag nakikita mo yung pagmumukha. Kasi nasa hype ka ng emotion. Kaya nasasabi mo yung mga foolish talk na nakakapagpahamak, sakit ng damdamin. So, you have to calm your heart so that your brain can speak. Pahupain mo muna yung puso mo, huwag ka muna magsalita, hayaan mo muna yung pag-isipan mo muna yung mga bagay-bagay, humupa muna yung nararamdaman ng puso mo. The prudent hold their tongues sa panahon na nasa hype ng emotion. Carefully choose your words before release them. Test your speech, if it is true, if it is helpful, or if it is glorifying God. Just be silent and abandon your tongue. Pag sinabing abandon your tongue, you have to hold your tongue. You have to hold the way you speak. You have to be very careful. And I want to share this simple prayer. Father, please do not allow us to contribute to gossip, to malicious talks. Help us to refuse to say something that is not glorifying to you. You are the way that can help us to control our mind. We want to speak from your heart and give us wisdom so that our speech will always heal and build for your glory. In Jesus' name, amen. Thank you everyone and God bless. Hope this verse will help you.